Magandang umaga mga kalakbay. Maaaring hindi paniwala ng iba ang aking karanasan noong panahon ng aking kabataan. Subalit hinihiling ko po sa inyo na sana'y huwag ninyong husgahan ang aking pagkatao dahil hindi po ako likas na masamang tao tulad ng iilang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Taong 1975, Banga, Aklan. Noong mga panahong ito, ay kasalukuyan ako nag-aaral sa isang pampublikong paaralan sa aming bayan at tawagin na lang po ninyo ako sa pangalan kong Romel. Bagaman may kalayuan ng aming baryo sa eskwelahan, ay nagtsatsaga akong lakarin ito ng balikan araw-araw. Nasa ika-6 na baitang na ako ng mga panahong ito. Ngunit ni minsan hindi ko pa nasilayan ng aking ama. Ayon sa aking nanay Loretta Kalakbay, nasa sinapupunan niya pa lang ako nang abandonahin ako ng aking ama. Dagdag pa ng aking ina na hindi raw ordinaryong tao ang aking ama at kung ano man ang dahilan ng aking ina kung bakit ayaw nitong sabihin sa akin ang tungkol sa aking ama, yun ang hindi ko alam. Subalit sa pag-usad ng aking edad, ay maraming bagay ang nangyayari sa akin na kahit ako man ay hindi ko rin maipaliwanag. Pero alam po ba ninyo na sa tuwing nagigising ako ng alanganing oras, ay palagi akong nakakakita ng isang paniki sa loob ng aming pamamahay. Lalo na sa tuwing sumasapit ang takip silim. Halos isang pulutong ng paniki ang paikot-ikot sa aming bubungan. Ayon pa sa inay Loretta, huwag ko na lang raw pansinin ang mga paniking iyon. Marahil dala lang daw iyon ng paiba-ibang klima ng panahon. Ngunit gaya ng isang paniki naging matalas rin ang aking pandinig na kahit ang usapan ng mga ordinaryong tao sa aking paligid ay malinaw kong naririnig. Lalong-lalo na ang huni ng mga hayop sa aking paligid at mga insekto sa labas ng aming pamamahay. Hindi ko naman maintindihan sa aking sarili kalakbay kung bakit naririnig ko ang mga huning iyon at sa bawat araw na dumadaan palagi kong tinatanong ang inay tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa akin. Subalit ang palaging tugon sa akin ng aking ina ay normal lang daw sa isang tao ang mga bagay na aking naririnig. Ngunit sa isang sulok ng isip ko, tila may mali sa ikinikilos ng aking ina at may mga bagay itong pilit niyang pinagtatakpan para paniwalaan ko. Hanggang isang araw ay maaga akong nagising noon kalakbay. Pasado 5:30 na ng umaga iyon. Bumangon na ako sa aking higaan upang mag-ayos papasok. Ngunit laking gulat ko nang makita ko ang aking ina na nakatingala sa malaking puno ng mangga sa loob mismo ng aming bakuran. Base sa aking nakikita kalakbay, tila may kausap ang aking ina na tanging siya lang ang nakakakita. Kung kaya marahan akong lumapit sa kinaroroonan niya. Pero laking gulat ng aking ina nang tapikin ko ito sa kanyang balikat. Sabay tanong kung ano o sino ang tinitignan nito sa malaking puno. Magandang umaga, inay. Ano pong ginagawa niyo rito at sino ang kinakausap ninyo? Usisa akong tanong. Anak Romel, wala naman akong kausap. Pinagmamasdan ko lang ang puno natin, marami na kasing bunga. Palusot na paliwanag ni inay. Ang inay naman, kailan pa po kayo naging komedyante? Halos hindi pa po sumisilay ang araw sa kalangitan. Pero nakikita na po ninyo ang bunga ng mangga natin. Mariin kong tugon at paliwanag. Gayunpaman ay hindi na lang kumibo ang inay at ngumiti na lang ito sa akin. Dahil alam niya sa kanyang sarili na nahuli ko siyang may kausap. Sa pagpasok namin sa loob ng aming tahanan, bigla naman ako nakarinig ng isang malakas na pagaspas na inakala kong galing sa isang malaking ibon. Subalit nang lingunin ko ang pinanggalingan ng pagaspas na iyon, ay bigla itong natakpan ng isang pulutong na paniki at tuluyan naglaho sa aking paningin. Kung kaya sinabi ko sa aking sarili na balang araw ay malalaman ko rin ang sikretong pilit na itinatago ng aking ina. Dahil sa aking mga naobserbahan sa inay Loretta, mas lalong nadagdagan ang mga agam-agam sa aking isipan. Ngunit lingid sa aking kaalaman, isang lalaki pala ang palihim na pumupunta sa aming pamamahay habang nasa eskwelahan ako. Raul,
Malapit nang tumuntong sa sekundarya ang anak mo. Halos nauubusan na rin ako ng dahilan sa kanya. Alam kong mali ang magsinungaling kay Romel. Baka mamaya magtanim siya ng galit sa atin. Mariing paliwanag ni Inay Loretta. Huwag kang mag-alala, Loretta. Balang araw magpapakita rin ako sa anak natin. Kaya bigyan mo pa ako ng sapat na panahon. Dahil sa mga susunod na araw, mananalasa sa inyong baryo ang mga aswang. Mariing tugon at paalala ng aking ama. Anong sapat na panahon pa? Sobrang haba na nga ng panahon na ibinigay ko sa iyo, Raul. Noong hindi ka pa hinahanap ng anak mo, okay lang. Pero ngayon lumalabas na ang mga senyales sa kanya ng isang bayakan. Kahit ang mga usapan ng mga kapitbahay namin at mga tao sa labas ng aming pamamahay ay naririnig ng anak mo. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? Magkasunod na paliwanag at tanong ni Inay Loretta. Sa pagdaan pa ng mga buwan, ay nakatapos na ako ng elementarya at handa na akong pumasok sa pampublikong paaralan ng sekundarya sa aming bayan. Makalipas pa ang mga araw, ay nagpatuloy lang ako sa pagtulong sa inay sa pagpapalago ng aming tanimang gulay. Sa katunayan, habang naghihintay ako ng pasukan sa sekundarya, ay iginugol ko ang aking sarili sa pagbabanat ng buto. Maaga kasi akong iminulat ng nanay ko sa trabaho at gawaing bahay. Dagdag pa ng inay na huwag daw ako maiinggit sa mga kaklase ko na may mga bagay na temporal. Dahil ang totoo, mas nakakaawa raw ang batang walang alam sa buhay at umaasa lang sa kanilang mga magulang. Kung kaya naman kahit nakikita ko mga kalakbay, yung mga bagay sa mga kaedad ko na may mga magagarang damit at mga bagay na temporal, ay halos hindi naman ako nakakaramdam ng inggit. Bagkus ay ginagawa ko pang inspirasyon ang mga bagay na mayroon sila. Sa pagsapit ng pasukan sa sekundarya, halos dinoble ko ang sipag ko sa pag-aaral upang sa gayoy masuklian ko ang sakripisyo ng aking ina. Halos isinantabi ko muna ang tungkol sa aking ama at hinayaan ko na lamang na umayon sa akin ang pagkakataon. Sa paglipas pa ng mga araw, ewan ko ba noong nasa eskwelahan ako, bigla akong nakaramdam ng pagkasabik sa pag-uwi sa aming pamamahay. Tila ba may nagtulak sa akin na umuwi ako sa aming tahanan ng mga oras na iyon at may mga bulong akong naririnig sa aking isip na naroroon ng aking ama. Maya-maya pa pagkatapos ng isang klase ko kalakbay, ay kaagad ako nagpaalam sa aking guro sa susunod na klase. Sa awa naman ng Diyos ay pinayagan akong umuwi nito sa aming bahay. Ngunit sa paglabas ko ng daan, tila bumibilis ang pintig ng puso ko. Halos malinaw ko ring naririnig ang usapan ng mga taong nadadaanan ko. At ayon sa mga boses sa aking isipan, ay walang duda na ako ang kanilang pinag-uusapan at ako ang nilalaman ng kanilang talakayan. Mang Carlos, hindi ba't si Romel ang batang iyon? Hindi po ba't anak ng bayakan ng batang yan? Giit ni Mang Arsenio. Oo, siya nga, Arsenio. Alam mo, kahit na may dugong bayakan ng batang yan, pasalamat pa rin tayo dahil binabantayan ni Raul ang ating baryo laban sa mga aswang. Mariing tugon at paliwanag ni Mang Carlos. Dagdag pa ni Mang Carlos kalakbay na ang lahing kinabibilangan ng aking ama ay mabubuting aswang na hindi mapanakit sa mga tao. Sa katunayan, kinakatakutan rin ng aking ama ng iba't ibang uri ng mga aswang. Ayon pa sa matandang albularyo, na ang mga bayakan ay mga taong malapaniki sa hating gabi at nalalaman raw ng mga ito kung may aswang sa isang baryo. Dagdag pa ni Mang Carlos na kapag dinadagsa raw ng mga paniki ang isang baryo, isang indikasyon raw ito na may paparating na aswang. Hindi naglaon nang makarating ako sa aming tarangkahan. Bahagya kong ipinikit ang aking mga mata at pinakiramdaman ko ang aking paligid. Hindi pa man ako nakakapasok sa aming pamamahay, pero dinig na dinig mula sa labas na may bisita kami na kausap ang aking ina. Kaya halos marahan akong lumapit sa aming pamamahay at sa likod bahay ako dumaan para hindi ako makaabala kung sino man ang kausap ng aking ina. Pero laking gulat ng mga ito nang bumungad ako sa kanilang harapan habang nagwiwika ako ng, "Inay, sino po ang taong ito?
Diretsahan kong tanong sabay turo sa lalaking iyon. Maghunos dili ka muna anak Romel. Hindi siya kaaway at wala siyang masamang pakay sa akin. Ang totoo nga niyan anak, siya ang taong matagal mo nang hinahanap at gustong makita. Walang iba kundi ang iyong ama. Magkasunod na paliwanag ni Inay Loretta. Tumangulang naman ako bilang pagsang-ayon sa tinura ng aking ina. Sabay titig sa taong nasa aking harapan. Ayon sa lalaking ito kalakbay, siya raw si Raul ang aking ama na matagal ko nang hinahanap at gustong makilala. Dagdag pa nito, na siya rin daw ang nilalang na madalas na tinitingala at kinakausap ng aking ina sa malagong puno ng mangga. Gayunpaman bukod sa mga pagpapakilala nito sa akin, ay gusto ko pa rin makita ang wangis nito sa hating gabi kung ano o sino ito bilang bayakan. At kung tama nga ba ang naririnig kong usapan nila Mang Carlos at Arsenio. Romel, alam kong maraming agam-agam sa isip mo na hinahanapan mo ng kasagutan. Pero kung gusto mo talagang makita ang aking wangis bilang bayakan, sa makalawa abangan mo ang tatay sa puno ng mangga. Mariing paliwanag ng aking ama. Oo, itay. At huwag po kayong mag-alala dahil ni katiting na sama ng loob ay wala akong itinanim sa puso't isipan ko. Sa katunayan nga po niyan, itay, gusto ko ring malaman ang mga pagbabagong nagaganap sa sistema ng aking katawan. Ayoko po kasing dumating ang araw. Nakatakutan ako ng ating mga kababaryo sa lugar na ito bilang anak ng bayakan. Magkakasunod kong paliwanag. Huwag kang mag-alala, Romel anak. Lakas at kakayahan lang ng isang bayakan ang namana mo sa akin, hindi ang itsura. Mariing paliwanag ng tatay ko. Sa paglipas pa ng mga araw, inabangan ko ang pagdating ng aking amang bayakan. Halos gabi-gabi tuwing bilog ang buwan ay sandamakmak na paniki ang walang humpay na lumilipad sa aming baryo. Masyadong aligaga at agresibo ang mga ito na tila ba nagmamasid sa buong baryo. Sa sumunod pang mga gabi, laking pagtataka ko naman dahil ni isang paniki ay wala akong masilayan sa kalangitan. Ngunit ayon sa aking inakalakbay, isang masamang pangitain iyon para sa aming baryo. Kung kaya naman bahagya akong naglakad-lakad sa aming baryo, tanga ng isang gasera. Makalipas pa ang ilang minuto, 3 kalalakihan na pawang nanlilisik ang mga mata ang sumalubong sa akin. Batid kong hindi ordinaryong nilalang ang mga iyon habang nagwiwika ang mga ito ng, "Ikaw pala ang anak ni Raul. Ngayon binata magsalita ka, nasaan ang iyong ama? Sabihin mo na sa akin kung saan nagkukubli ang iyong ama habang nakakapagtimpi pa ako sa iyo. Pero kung hindi mo sasabihin kung nasaan ang iyong ama, mapipilitan akong todasin ka bilang kabayaran sa mga aswa na tinodas ng iyong ama sa lipi namin." Magkakasunod na paliwanag at banta ng lalaking nagngangalang Conrado. Hindi ko po alam kung ano ang sigalot ang kinasasangkotan ng aking ama sa inyong mga aswang Mang Conrado. Ngunit wala po sa aming pamamahay ang aking ama. Mariin kong paliwanag at pagtanggi. "Iho, alam mo namang masama sa isang bata ang nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya naman kung ayaw mong matodas, sabihin mo na ang kinaroroonan ng iyong ama." Giit pa ng kasama ni Mang Conrado. Dahil sa pangyayaring iyon, at dahil wala akong maibigay na impormasyon sa mga taong naghahanap sa aking ama, ay walang sabi-sabi naman akong sinalakay ng mga ito. Subalit ewan ko ba at naiwasan ko ang atake ng mga iyon. Maya-maya pa ay bigla naman akong napatingala sa kalangitan at nanlaki ang aking mga mata. Sa labis kong pagkamangha nasilayan ko na lang ang sandamakmak na paniki na bigla na lamang sumulpot kung saan. Kasabay nito halos tinakpan ng mga nilalang na iyon ang liwanag ng buwan. Kung kaya naman naghari ang kadiliman at napaatras ang mga aswang na nasa aking harapan. Halos kasama ng mga paniking iyon ang isang malaking nilalang na nooy inakala kong manananggal. Subalit nagkamali ako. Dahil ang nilalang na nasilayan ko ay isa palang bayakan at walang iba kundi ang aking ama. Na nanlilisik ang mga mata sa kapulan at naglalaway na parang asong ulol
kasabay ang paglabas ng matatalas nitong kuko at naglalangis na katawan. Mga demonyo kayo. Sa dinami-dami ng mga taong sasalakayin ninyo, anak ko pa talaga ang pinili ninyo. Ilang dekada na kayong namiminsala sa baryong ito, pero wala kayong kadala-dala. Mga lintik kayo. Sinabi ko na sa inyong pinuno na walang aswang ang pwedeng maghari-harian sa lugar na ito. Pero dahil sa ginawa ninyong pagtatangka sa buhay ng anak ko, pagbabayaran ninyong tatlo ang inyong kahangalan. Magkakasunod na paliwanag at banta ng aking ama. Romel anak, tumabi ka na muna at manood ka lang sa gagawin ko sa mga demonyong ito. Mariinggit ng aking ama. Sa mga oras na iyon naguguluhan man ako kalakbay. Ngunit minabuti ko na lang ang sumunod sa utos ng aking ama. Pasalamat na lang din ako dahil noong gabing iyon wala nang masyadong tao sa sentro ng aming baryo. Halos wala rin kamalay-malay ang nanay ko sa nangyari sa akin at sa magaganap pang sagupan ng aswang at bayakan. Sa bilis ng galaw ni Itay Raul, halos nabubulagan ng mga aswang at hindi batid ng mga ito kung saan nanggagaling ang pag-atake ng ama ko. Sa katunayan may mga pagkakataon na biglang napupunta ang tatay ko sa mga sanga ng puno. Gayunpaman ay halos masuka ko nang dukutin ng tatay ko ang puso ng mga aswang na yon at kinain ito ng aking ama mula sa kanyang mga palad habang tumitibok pa. Sa pagkakataon na iyon ay tila hindi ko na nakilala ang aking ama dahil sa malahalimaw na ipinakita nito sa akin. Sa pagkatodas ng mga aswang na iyon kalakbay, ay biglang inilipad ng aking ama ang mga aswang na iyon sa kalangitan sabay itinapon ang mga bangkay nito kung saan. Kung kaya naman ang manumbalik ang dating itsura ng aking ama, halos hindi ko rin alam kung sa papaanong parang ko uumpisan ang aking mga tanong. Ito ang tandaan mo, Romel. Anak, gamitin mo ang iyong kakayahan para matawag mo ako sa oras na ikaw ay nasa peligro. Mananatili ako sa tabi mo, anak. Hanggang sa iyong paglaki ay gagabayan kita sa abot ng aking makakaya laban sa mga aswang na naghahangad sa buhay mo. Magkasunod na paliwanag ng aking ama. Sa pagdaan ng mga araw at buwan, nagpatuloy lang ako sa aking pag-aaral. At lalo pa akong nagsumikap sa buhay para makamit ko ang aking inaasam na magandang buhay para sa aking ina. Gayunpaman ay hindi naman nakalimot ang aking ama sa pagdalaw sa amin ng Inay Loretta bilang tao. Sa paglipas ng taon nasanay na rin ako sa ganitong senaryo ng aking buhay. Ang importante sa akin buo na ang aking pagkatao dahil nakilala ko na ng lubusan ng aking ama at tinanggap ko na rin sa aking sarili na ako ay anak ng bayakan. Halos hindi rin naman ako pinangingilagan sa aming baryo kahit alam ng mga albularyo at Bertudes na isa kong anak ng bayakan. Bukod pa riyan kinagigiliwan rin ako ni Mang Carlos, ang matandang albularyo sa aming baryo. Dagdag pa ng mga ito gamitin ko rin daw ang aking abilidad para tumulong sa aming mga kababaryo sa mabuting paraan. Gaya nga ng aking ama na palihim na binabantayan ng aming buong baryo. Gayunpaman may mga pagkakataon rin na sinusubukan ng ibang tao na alamin ang mga bagay-bagay sa aking pagkatao. Hanggang doon sa eskwelahan na pinapasukan ko sa sekundarya, marami-rami na rin ako naging kaibigan at hindi gaya noong bagong salta ako sa eskwelahan na iyon na halos sarili ko lang ang kasama at kausap ko noong una. Bagaman malayo-layo talaga ang eskwelahan ko sa aming baryo, hindi naman ako nangangamba sa aking pagpasok at pag-uwi. Pero kapag napapadaan na ako sa masukal na shortcut papunta sa aming baryo, ramdam kong may mga matang nagmamasid sa akin. Gaya na lang noong minsan akong ginabi sa pag-uwi galing sa aking kaklase dahil sa paggawa namin ng isang proyekto. Sa pagbagtas ko nga ng daan pa uwi sa aming pamamahay kalakbay, malayo pa lang ako ay dinig na dinig ko na ang mga nilalang na nag-uusap at nasasagap ko ito ng malinaw sa aking pandinig gamit ang abilidad ng isang bayakan. Lumabas na kayo sa inyong pinagtataguan. Alam kong kanina pa ninyo inaabangan ang pagdaan ko sa lugar na ito. Huwag na rin ninyong subukan na saktan ako dahil sinisiguro ko sa inyong may kalalagyan kayo. Mariin kong sigaw. Pasensya ka na, Romel, pero hindi kami kaaway.
Narito kami dahil inatasan kami ng iyong ama na dalhin ka sa kanya sa bundok na iyon. Giit ng isang lalaki, sabay turo sa bundok na kinaroroonan ng aking ama. Ayon sa mga ito, ang pagkalagas ng dahon ng kawayan at pagkatin ng tubig sa dagat ay isang hudyat para sa mga bayakan na kailangan ng isalin ng kanilang pinuno ang natatangi nilang bertud. Dagdag pa ng mga ito na ako lang ang pupwedeng tumanggap ng bertud mula sa aking ama higit kanino paman. Sa puntong iyon ay wala akong pagpipilian kundi ang sumama sa mga ito. At upang alamin rin ang kalagayan ng aking ama, halos napansin ko rin kasi kalakbay na may 7 araw nang hindi dumadalaw ang aking ama sa aming pamamahay. Isang bagay na hindi ginagawa ng aking ama magmula noong araw na masilayan ko siya. Dahil nasanay na ako na dumadalaw siya sa amin 3 beses sa loob ng 1 linggo. Sa puntong iyon nang maisama ako ng mga alagad ni Itay Raul sa isang yungib, pagkapasok ko ay punong-puno ng sandamakmak na paniki iyon. Halos nasilayan ko rin ang aking ama na nakaupo sa isang inukit na bato ng kuweba. At dito ko napagtanto na hindi lang pala ordinaryong bayakan ng aking ama, kundi isang matikas na pinuno. Kapansin-pansin na rin sa aking ama ang panghihina nito. Tapos ay namumutla ang buong katawan at nagwika ng, "Kumusta ka na, anak Romel? Marahil nagtataka ka kung bakit dito ako naninirahan at hindi sa kapatagan o baryo, hindi ba? Ang totoo niyan, anak, bilang pinuno ng mga bayakan, magmula rito sa aming kuta sa maniwala ka man o hindi, dinig na dinig namin ang mga taong humihingi ng tulong kapag sinasalakay sila ng mga aswang. Subalit may mas mahalaga akong pakay sa'yo. Kung kaya kita ipinatawag rito, dahil iyon sa tangang kumbertod ng mga bayakan. Marapat lang na ikaw ang magtangan at sumalo nito, at sana'y gamitin mo ito sa kabutihan laban sa mga aswang. Kapag naisalin ko na sa iyo ang aking bertud, asahan mo na ang aking pagpanaw. Tandaan mo, anak, hindi mo kailangan manirahan dito bilang bagong pinuno ng mga bayakan. Sa katunayan ay maaari kang manatili sa piling ng iyong ina, kahit isa ka ng pinuno ng mga bayakan." Magkasunod na paliwanag ni Itay Raul. Noong gabi ring iyon, bago pa sumilay ang bukang liwayway, ay isinalin na ng aking ama ang kanyang malaperlas na bertud na kulay itim. Makalipas lang ang ilang minuto, pumanaw ang aking ama gaya ng sinabi nito. Ngunit nang mag-usisa ako sa alagad ng aking ama, sinabi nila sa akin na biglaan itong itinigil ang pag-inom ng sariwang dugo ng mga hayop sa gubat, kung kaya ito nang hina at nanamlay. Magkagayon pa man, kalakbay, kung ano man ang naging dahilan ng aking ama sa pagtigil ng pag-inom ng dugo, ay siya lang ang nakakaalam. Dagdag pa ng mga alagad ni Itay Raul na paglilingkuran nila ako ng tapat gaya ng paglilingkod nila sa aking ama. Gayon pa man ay asahan ko na rin daw ang pagsunod-sunod sa akin ng mga paniki, lalo na kung gabi. Dahil isang indikasyon raw ito na kinikilala ako ng mga nilalang na iyon bilang bagong pinuno ng mga bayakan. Pero alam niyo ba, sa paglipas ng taon, kahit noong nakapagtapos na ako sa pag-aaral ko sa sekundarya, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng mga sensitibong pandama. Na tila ba nakikita ko ang mga bagay-bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap, ngunit napipigilan ko na. Maging ang mga gagawin pa lang ng mga mambabarang at mangkukulam sa isang tao at mga tangkang pagsalakay ng mga aswang ay madali kong napipigilan. Kung kaya naman hindi ko rin maiwasan na may magtangka sa aking buhay. Halos hindi ko na rin iniisip na isang sumpa sa akin ng pagiging anak ng bayakan, kundi isa itong biyaya para sa akin. Hanggang sa kasalukuyan, kalakbay, ay tinatangan ko pa rin ang bertud ng bayakan na pamana ng aking ama. At patuloy pa rin akong pinaglilingkuran ng aking mga tapat na alagad. Sa katunayan ay tumutugon naman ang mga ito kapag nasa alanganing sitwasyon ako. Bukod pa riyan ay napanatili ko rin ang kaayusan at katahimikan sa aming baryo, habang may mga pagkakataon na kailangan ko rin pumaslang ng mga aswang ko minsan. Kaya ikaw, kaibigan, kung pamanahan ka man ng isang bertud, pananggalang o kakaibang abilidad, huwag mong iisipin isa itong sumpa. Dahil ang totoo ay isa itong biyaya na piling tao lang ang pinapasahan at karapat-dapat. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.
Ikaw, Balong, wala ka sa kalakasan ng gabay na taglay ni Clara. Pero huwag mong ipagpapalagay na matatakot ako sa mga ganitong paligsahan. Huwag mong gawing kasangkapan ng katawan ni Balong. Walang kasalanan ng batang yon. Hindi mo siya kayang kontrolin. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na ito. At ang iyong gabay na anghel, hindi sapat ang lakas nito upang itaboy ako. Ikaw na ang aking kukunin. Sabi nila, hindi lahat ng anghel ay may pakpak. Ang iba'y may matang nakakakita sa dilim. Dumarating hindi lang upang magligtas, kundi upang ihanda ka sa mga lihim na hindi kayang unawain ng mga tao. Hindi ako naniniwala sa multo, sa anghel, o sa kahit anong kababalagan. Pero nagbago ang lahat ng yon nang makilala ko si Clara. At kung sasabihin ko sa inyong totoo ang lahat ng ikukwento ko, ay baka isipin mo na nababaliw na ako. Ako nga pala si Balong. 18 taong gulang noon, taga Baryo Malinaw. At para naman malaman ninyo ang buong detalye sa pangyayari sa buhay ko noon, ay hayaan niyong ibahagi ko ang aking kwento. Kaya sisimulan ko na ang aking istorya. Ayang ka na naman, Balong. Hindi mo talaga ako pinapakinggan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yong huwag kang gagala sa kakahuyan, lalo na't malamig ang panahon. Nay, kasama ko naman po sina Tito at si Baste. Naglilibang lang kami. Di ko naman po sinasadya. Naglilibang habang nilalamon ka na ng sipon at lagnat? Kung sakitin kang bata, huwag kang parang walang pakialam sa katawan mo. Hindi ko po alam na ganito kalamig. Akala ko po saglit lang kami eh. Nakakainip po kasi rito, Nay. Gusto ko lang po makalabas. Makakalabas ka, pero sa kabaong pag hindi ka pa natuto. Balong anak, kung alam mo lang kung gaano ako natatakot tuwing nagkakasakit ka. Bumabalik sa akin ang alaala ng itay mo na nawala rin dahil sa lagnat na yan at sa hindi malamang karamdaman. Pasensya na po, Inay. Hindi ko po naisip yon. Hindi ko rin pong gustong mag-alala kayo. Balong, hindi ko naman sinasabing huwag kang magsaya. Pero anak, alagaan mo rin ang sarili mo. Ako lang ang meron ka at ikaw lang ang meron ako. Opo, Nay. Di na po mauulit. Tumulo ang luha ko habang dahan-dahan akong niyakap ng aking ina na si Aling Lusing. Tama siya. Ako na lang ang meron siya. At siya na lang ang meron ako. Matagal na kasing namayapa ang aking ama. At ang tanging bumubuhay sa akin ay tanging siya lamang. Hindi ko siya masisisi kung labis ang pag-aalala niya dahil simula bata pa ay sakitin na talaga ako. Kinabukasan ay dinaanan ako ni Baste. Hoy Balong, buti gising ka na. Tara na ulit sa kakahuyan. May nakita kaming pugad ng uwak kagabi. Ayos to. Parang ginto yung itlog. Ako, Baste, hindi na muna ako ngayon. Isinumpa ako ni nanay kagabi. Baka talagang itapon ako sa posporo kapag nalaman niyang gumala ulit ako. Aba, wala naman si Aling Lusing ngayon, di ba? Namamalengke pa yun. Sakto naman, 1 oras lang. Babalik tayo bago pa siya makauwi. Hindi talaga, pare. Hindi biro tong lagnat ko. Tsaka naawa rin ako kay inay kagabi. Halos mapaiyak na yun sa galit eh. Ayoko nang dagdagan pa. Paano kami nila Toto tsaka Jepoy? Wala kang kabarkada ngayon. Ang lungkot kaya. Saka di mo ba namimiss yung gubat? Amoy lupa tapos amoy pakikipagsapalaran? Oo naman. Miss na miss ko na nga eh. Pero huwag muna ngayon. Pahinga muna ako. Pero pag gumaling ako pa ang mauuna sa inyo. Kaya maganda kayo. Paalis na sana si Baste nang biglang may papalapit na boses mula sa likod niya. Pababa ng daan, ang inay may dalang bayong at sariwang gulay na kakarating lang mula palengke.
Aba! Baste! Anong ginagawa mo rito, ha? Hinahanap mo na naman si Balong, ano? Hindi mo pa ba tinatantanan yung kapupunta ninyo sa kakahuyan? Aling Lusing. Magandang umaga po, napadaan lang po ako. Kinakamusta ko lang po si Balong. Kinukumusta? O yayayain mo na naman? Baka gusto mong ikaw ang kalbuhin ko, ha? Alam mo bang nilagnat yung anak ko buong gabi? Kung napano yan kahapon, sinong sisisihin ko? Ikaw? Nay, wag niyo na pong pagalitan si Baste. Hindi naman po niya ako pinipilit Ako rin naman po ang may gustong minsan sumama. Ikaw, Baste, mabait ka namang bata. Pero pag hindi mo tinigilan tong kaibigan mong matigas rin ang ulo, pupulutin kayong dalawa sa ospital. Pasensya na po, Aling Lusing. Hindi ko na po uulitin. Uuwi na po ako. Oy Balong, pahinga ka muna ha. Bukas o sa makalawa na lang tayo. Sige po, Aling Lusing. Huwag ka nang babalik dito hanggat hindi gumagaling si Balong. Narinig mo? Si nanay talaga. Para naman kayong sumugod ng bagyo. Ay, Balong anak, napag-usapan na natin to kagabi, hindi ba? Pero kahit pasaway ka, mahal kita. Kaya wag mo akong subukan, ha? Opo, inay. Ginawa ko ang lahat para maging mabait at masunurin na anak kay inay. Wala akong ginigit at wala akong reklamo. Nang mga unang araw, ay naiisip ko pa kung gaano kasaya makasama sila Baste at ang iba kong mga kaibigan sa kakahuyan. Pero habang tumatagal, ay natutunan ko rin tanggapin na siya lang ang madalas kong makasama. Balong, pansin ko lang parang hindi ka na lumalabas ng bahay, ah. Hindi ba't ikaw yung batang sobrang layas dati? Nasanay ka na siguro na palaging nasa bahay, ano? Wala po, Nay. Medyo nakakahiya naman po kasi sa inyo. Kasi po kung magkakasakit po ako, baka hindi ko na kayang makabawi sa inyo. Bakit mo naman iniisip na ganun, Balong? Hindi ba't kahit anong mangyari, ikaw ang buhay ko? Saan ba tayo pupunta kung hindi kita aalagaan? Kasi po, Nay, takot na po akong magkasakit ulit. Alam ko na po na lagi kayong nandyan para sa akin. Pero kung mangyari na naman yung mga nangyari dati, paano na po? Anak, alam ko na natatakot ka, pero hindi kita pinipilit. Kung gusto mong magpahinga, wala akong problema roon. Ang mahalaga sa akin, buhay ka. Pero wag mong gawing bilanggo ang sarili mo rito. Kuha mo ba? Hindi ko na po hayaang magkasakit pa ako, Inay. Ang hirap po kasi na nagtutulungan tayo. Tapos ako pa po ang magdudulot ng problema. Balong, wag mong isipin na ganon. Hindi ka problema. Ikaw ang lakas ko. Kaya kung magpapahinga ka, wala akong reklamo. Pero wag mong kalimutan na ang buhay ay hindi lahat tungkol sa takot. May mga pagkakataon din na kailangan nating matutong harapin ang takot na yon. Opo, Nay. Susubukan ko po. Salamat po sa pagtulong sa akin. Mahal ko po kayo. Pumunta si Inay sa kusina at naganda ng isang maligamgam na sabaw. Ako naman ay nanatiling tahimik at nagmumuni-muni tungkol sa mga saloobin niya. Hanggang sa isang araw ay bigla na naman akong nagkasakit dahil napagod ako sa pagtulong kay Inay sa Bukirena. Kaya naman wala na siyang ibang maisip kundi ang dalhin ako kay Kaigme, ang pinakamagaling na albularyo sa aming baryo. Balong anak, hindi na natin to pwedeng pabayaan pa. Hindi mo na kayang gumalaw ng mag-isa. Kailangan kitang dalhin kay Kaigme. Siya na lang ang makakatulong sa'yo. Inay, wag na po. Nandyan naman po kayo eh. Tsaka kaya ko pa po. Siguro bukas magaan na ang pakiramdam ko. Wala nang bukas-bukas, Balong. Nandyan lang si Kaigme. At kung ano man ang nararamdaman mo, siya ang makakaalam. Gusto ko sanang maging maayos ka na. Ipapasok kita sa ospital, kaya lang wala tayong sapat na pera. Kaya kay Kaigme na lang tayo pupunta. Hindi ko alam kung bakit ako takot. Hindi ko alam kung bakit parang may kaba sa dibdib ko.
Tuwing naiisip kong pupunta kami kay Kaigme, siguro ay natatakot akong may mas masama pang mangyari. O baka hindi ko kayang tanggapin kung ano ang ipapayo niya. Pero kung ito ang tanging paraan para gumaling, ay kailangan kong sumunod. Kailangan kong maging matatag para kay inay. Balong anak, tayo na. Wala na tayong oras. Kailangan magtulungan tayo para gumaling ka. Ang albularyo lang ang makakakita kung anong nangyayari sa'yo. Opo, Nay. Sige po, susunod na po ako. Kabado ako noon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Siguro dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ni Kaigme tungkol sa lagay ko. O baka dahil sa mga kwento tungkol sa kanya na nakakakita raw ng mas malalim kaysa sa mata. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko para kay inay. Binuksan ni inay ang lumang pinto at agad kaming sinalubong ng mahinang amoy ng insenso. Sa loob ng bahay ay may mga palamuting anting-anting at lumang kahon sa gilid. Sa gitna ay nakaupo si Kaigme, isang matandang lalaking nakasuot ng puting kamisa at may puting bigote. O Lusing, anong sadya? Kaigme, ang anak ko po, si Balong. Nagkakasakit po siya eh. Parang hindi na pangkaraniwan. Nilalagnat at nanghihina. Baka po may kakaiba ng bumabalot sa kanya. Tumango si Kaigme. Pero bago pa man siya makapagsalita, ay may biglang lumabas mula sa likod ng kubo at may hawak na planggana ng tubig. Isang dalaga, payat at mahinhin ang kilos. Maganda ang mata niya na parang may lungkot na hindi mabigkas. Ang ilaw ng dasera ang tumama sa mukha niya at sa isang iglap ay parang tumigil ang paligid. Hindi ko inaasahan yun. Sa gitna ng kaba ay may biglang pumukaw sa akin. Isang dalaga. Ngayon ko lang siya nakita. Pero pakiramdam ko ay parang kilala ko na siya. Hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Ay, siya nga pala. Si Clara, apo ko. Wala na siyang mga magulang. Kaya ako na ang nag-aalaga. Siya ang katuwang ko rito. Napatingin si Clara sa amin at bagyang yumuko bilang pagbati. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Ako po si Balong. Ako naman si Lusing, nanay ng batang yan. Ako, pasensya na kayo ha at nakaistorbo pa kami. Ayos lang po. Bihira lang din pong may dumaan dito. Parang biglang gumaan ang loob ko. Sa unang pagkakataon ay hindi lang kaba ang nararamdaman ko. Merong kakaiba. Isang init sa dibdib ko na ngayon ko lang naramdaman. Hindi ko man alam kung anong gagawin ni Kaigme para sa akin. Pero parang may dahilan ng pagpunta ko rito. Tahimik sa loob ng kubo. Amoy ng mga tuyong dahon at halamang gamot ang bumabalot sa paligid. Nasa harapan ko si Kaigme, habang si Clara ay abala sa paghahanda ng mga langis at dahon sa isang lamesang kahoy sa gilid. Nakaupo ko sa banig at nakatalukbong ng kumot. Habang si inay ay nakaupo sa tabi ko, hawak pa rin ang aking kamay. Bago ako magsimula, ay kailangan ko munang malaman ang galaw mo sa araw-araw. Ano ba ang mga ginagawa mo, iyo? Napatingin ako kay inay, pero hindi pa ako nakakabuka ng bibig, ay siya na agad ang sumagot. Kaigme, doon lang naman siya sa bahay. Kung hindi ako tinutulungan sa pagluluto, nasa likod nag-iigib naman. Pero nitong mga araw, isinama ko na rin siya sa bukid. Sayang ang lakas at bata pa. Sa bukid? Anong ginagawa mo, Balong? Nag-aani po. Minsan po nagbubungkal ng lupa. Tinutulungan ko po si inay sa pag-aayos ng palay. Pero mabilis po akong mapagod. Madalas nilalagnat po ako kapag gabi. May mga oras ba na parang nanlalamig ang mga kamay mo kahit mainit ang paligid? O biglang bumibigat ang katawan mo kahit hindi ka papagod?
Tumango ako pero si inay ulit ang sumingit. Oo, Kaigme. Parang lantang gulay minsan ng anak ko. Akala ko nga nung una, dahil sa init lang o baka kulang lang sa tulog. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik-balik pa rin. Habang nagsasalita si inay, ay napatingin ako kay Clara. Tahimik lang siya, pero napansin kong bagya siyang napalingon sa amin. Parang may pag-aalala sa mga mata niya. Nahuli ko ang tingin niya at agad siyang tumingin muli sa ginagawa niya. Sa patuloy na pag-uusap ni na inay at Kaigme, ay unti-unti nang lumalabo sa pandinig ko ang kanilang mga tinig. Parang unti-unting humihina ang tunog ng mundo. Maliban sa isang bagay, ang presensya ni Clara. Ang ganda niya, pero saglit lang din ay bumalik ako sa ulirat. Kaigme, may pag-asa pa po ba ang anak ko? Hindi na po ako mapalagay gabi-gabi. Tahimik ka muna, Lusing. Pinapakiramdaman ko pa ang pulso ng anak mo. Iba ito. Parang may humihila sa lakas niya mula sa loob. Ano pong ibig ninyong sabihin? May nakadikit sa kanya, Lusing. Hindi ko lang masabi kung masama, pero hindi basta-basta. Ay naku, Diyos ko. Ano bang nangyayari sa anak ko? Tahimik lang. Kailangan ko nang simulan. Clara, kunin mo ang palayok at ang dahon ng alibhon. Opo, Lolo. Ang ganda ng boses niya. Sa isip-isip ko lang. Balong anak, makinig ka kay Kaigme, ha? Opo, inay. Ipikit mo ang mga mata mo, Balong. Huminga ka ng malalim. Huwag kang matakot. Ilalabas natin kung ano man ang bumabalot sa loob mo. Lolo, eto na po yung pinapakuha ninyo. Salamat, Clara. Mabait ka talagang apo. Lumapit ka rito. Hawakan mo ang ulo ng binata. Po? Ako po? Oo, apo. Mainit ang palad mo. Makakatulong yan sa pagbawi ng lakas ni Balong. Salamat. Walang anuman. Simulan na natin. Kung may maririnig kang bulong, huwag mong pansinin, Balong. Huwag mong pigilan ang pumikit. Hayaan mo lang ang nararamdaman ng katawan mong gawin. Anak, kayanin mo, ha? Opo, Nay. Sa pagkakapikit ko, ay unti-unting nawala ang ingay ng paligid. Nawalan ng tunog ang mundo. Parang lumulubog ako sa malalim at madilim na tubig. Hanggang sa wala na akong maramdaman kundi lamig. Tapos ay biglang may lumitaw. Isang nilalang. Matangkad, baluktot ang katawan. Kulay abo ang balat. At sa ilalim ng itim na balabal ay lumilitaw ang pulang mata na parang naglalagablab. Sa likod niya ay parang usok. Itim na usok na gumagapang sa sahig ng kawalan. Sa wakas, nagkita rin tayo, Balong. Sino ka? Nasaan ako? Ako si Padre Silvestre. At ako ang dahilan ng mga panghihina mo. Ako ang sumisipsip sa lakas mo, bata. Bakit mo to ginagawa sa akin? Hindi kita kilala. Hindi mo man ako kilala, ay kilala kita. Matagal ko nang nararamdaman ang liwanag sa'yo. Ang ilaw na ayaw ko. Kaya unti-unti ko itong sinisilaw. Pinapatay para hindi ka na muling magningning. Hindi mo ako matatakot. Hindi ako susuko. Hanggat mahina ka, hanggat pinipigilan mo ang sarili mong tumindig, ay ako ang mananalo. Wala kang kalaban-laban, Balong. Ako ang dilim na hindi mo kayang takasan. Hindi ako nag-iisa. Tignan natin kung sino ang unang susuko. Ako o ikaw? At sa isang iglap, ay naramdaman kong bumalik ang init sa aking katawan. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa loob ko.
at parang may humatak sa akin pabalik sa liwanag. Panahon na para matapos ang liwanag sa'yo, Balong. Akin ka na. Ang init. Ang sakit. Hindi ako makagalaw. Damhin mo ang kapangyarihan ng kadiliman. Isa kang walang silbi. Isang bata na madaling talunin. Hindi siya nag-iisa, Padre Silvestre. Clara, paano ka? Ikaw, anong ginagawa mo rito, babae? Umalis ka! Hindi mo siya maaaring saktan. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Walang sino man ang makakahadlang sa akin. Isa kang hamak na. Sa ngalan ng liwanag at ng dugo ng albularyong tagapangalaga, ako si Clara, apo ni Igme. At hindi ako natatakot sa'yo. Clara, umalis ka na. Delikado to. Hindi kita iiwan, Balong. Hawakan mo ang anting-anting na to. Hawakan mo, dali. Hindi yan sapat. Kahit pa magtagpo ang dugo ng lahat ng albularyo, ang dilim ay mananatili. Hindi, kung may puso pa rin lumalaban. Biglang lumiwanag at nagsisisigaw si Padre Silvestre. Hindi pa tapos. Babalik ako. Clara, Ligtas ka na. Pero hindi pa tapos ang laban, Balong. Marami ka pang kailangang malaman. Mula sa dilim ng diwa ay biglang lumiwanag. Ramdam ko ang init mula sa isang palad na nakahawak sa kamay ko. Dahan-dahang bumukas ang aking mga mata. nakabalik na tayo. Nandito ka na ulit, Balong. Ligtas ka na. Napalingon ako. Nakita ko si Inay, si Kaigme, at si Clara na nakaluhod sa tabi ko. Biglang napaiyak si Inay at niyakap ako ng mahigpit. Anak, Diyos ko, akala ko mawawala ka na sa akin. Salamat, salamat. Inay, andito lang po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Tumingin ako kay Clara at nahihiyang napangiti ito. Nagtama ang aming mga mata. Sa ngayon, ligtas ka na, Balong. Kaya lang, Clara, sino ba talaga si Padre Silvestre? Si Padre Silvestre ay isang dating albularyo. Isa siya sa pinakamakapangyarihan noon. Pero nalason ang puso niya ng inggit at takot. Pinili niyang yumuko sa dilim, kapalit ng kapangyarihan. Kaya niya ba ako gustong saktan? Hindi lang basta saktan. Ginagamit ka niya, Balong. Isang daanan, isang tulay. Pero baka hindi ikaw ang tunay niyang pakay. Ano pong ibig ninyong sabihin, Kaigme? Ang gabay at ang sinag. Ang anghel na isinilang sa katauhan ng isang dalaga. Si Clara. Si Clara po? Oo. Ang liwanag sa kanya ay bihira, Balong. At marahil, ito ang dahilan kung bakit ka palaging sinasaktan ng dilim. Para ikaw ang magsilbing landas patungo sa kanya. Gagamitin niya ako para saktan si Clara? Kung hindi mo mapipigilan, kung hindi mo pipiliin kung sino ka talaga. Natahimik ako at napatingin kay Clara na ngayon ay nakangiting papalapit at may hawak na tasa ng salabat. Mainit pa to. Inumin mo habang kaya pa ng katawan mo. Tinitigan ko ang mukha ni Clara. Doon ko nakita ang kakaibang liwanag at ang bigat ng responsibilidad na kasabay nito. Labis naman ang pasasalamat namin kay Kaigme at kay Clara. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan nilang maglolo. Si Inay ay todo ang pag-alala pero hindi pa rin napigilang mapangiti habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Nagtanong naman si Kaigme habang iniaabot kay Inay ang isang maliit na supot ng halamang gamot. Ano po bang maipaglilingkod po namin sa inyo, Aling Lusing? Ito, tanggapin nyo para sa tuluyang paggaling ng anak nyo. Maraming salamat po, Kaigme.
Hindi ko po ito malilimutan. Nagpaalam na si inay. Ako naman ay hindi ko alam kung bakit tila ang bigat ng pako. Parang ayaw kumilos. Ayaw pa ng katawan ko na lumayo. Ayaw ko pa sanang umalis. Tahimik lang si Clara, pero paminsan-minsan ay nagkakangiti ang kami. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gusto kong magsalita, pero wala akong masabi. Parang may bol sa lalamunan ko. O siya, sige na't kailangan na naming umalis. Gagabihin na kami sa daan eh. Hindi ligtas ang kakahuyan sa ganung oras. Kahit mabigat sa loob ko ay tumango na lang ako. Tinignan ko ulit si Clara at saka siyang ngumiti ng bahagya. Mag-iingat kayo sa daan. Tumango lang ako tapos humakbang ng papalayo. Pero sa bawat yapak ko paalis ay parang may iniwan akong parte ng sarili ko roon sa kubo sa tabi ni Clara. At sa puso ko ay alam ko na hindi yun ang huling beses na makikita ko siya. Habang nasa daan ay hindi ko maiwasan ang mapatulala sa kawalan at tumingin sa malayo. Balong, ayos ka lang ba anak? Parang tahimik ka yata. Opo inay, pagod lang po siguro. Pasalamat tayo't magaling ka na. Salamat na lang talaga kay Kaigme at sa apo niya. Pero sa kabila ng mga sinasabi ni inay, ay si Clara pa rin ang nakikita ko. Bakit hindi siya maalis sa isip ko? Yung mga mata niya, yung boses niya, at yung tapang niyang iligtas ako. Parang gusto ko siya ulit na makita. Nang mga sumunod na araw, ay naging masigla na ang katawan ko at naging magaang na ang lahat ng kilos ko. Pero may isang nakakapagpabalisa ng isip ko. Si Clara. Hindi ako mapakali kakaisip sa kanya. Balong, mukhang magaan na ang katawan mo ah. Parang ang saya mo ngayong araw na to. Ano bang nangyari? May ibang tao ka bang kinakausap? Inay, wala po. Wala po akong kinakausap. At saka parang may kakaibang nangyayari sa'yo ha? Hindi ka na ba nasasaktan? Hindi ka ba natatakot na baka magbalik yung sakit mo? Hindi na po, inay. Magaan na po ang pakiramdam ko. Salamat po kay Kaigme at kay Clara. Ay sana nga. Pero may napansin pa akong ibang pagbabago sa'yo. Hindi ka na masyadong nakikibarkada sa mga kabataan sa baryo ah. Hindi mo na rin sila sinasamahan. At saka parang malalim lagi ang iniisip mo. Inay, may gusto po sana akong aminin. Ano ba yun? Parang may isang tao po akong nagugustuhan, inay. Isang tao? Sino? Bakit parang iba yata ang timpla ng sinabi mong yon? Si Clara po, inay. Yung apo ni Kaigme. Siya po yung tumulong sa akin. Siya po ang nagligtas sa akin mula kay Padre Silvestre. Si Clara? Ba't hindi pa nga kayo masyadong magkakilala? Opo, pero tuwing naiisip ko po siya, parang may nakakabit na pakiramdam sa puso ko. Parang may bigat, pero may saya din. Hindi ko po siya kayang alisin sa isipan ko. Si Clara po, siya po ang nagbigay lakas sa akin nung nahihirapan ako sa karamdaman ko. Balong anak, hindi ko alam kung anong klase ang nararamdaman mo, pero mahalaga na malaman mong hindi yan masama. Lalo na kung tinutulungan ka ng isang tao at may koneksyon kayong dalawa. Kaya lang, baka naman magulo ang mga bagay-bagay kung magmamadali ka. Baka hindi pa siyang tamang tao para sa'yo. Hindi ko po alam, inay. Hindi ko rin po alam kung anong nangyayari sa akin. Lalo na po ngayon. Parang hindi ko mapigilan na isipin siya. Anak, wala namang masama kung maghihintay ka muna. Kailangan mo munang alamin sa iyong sarili. Kailangan mong magpahinga. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. May oras pa kayo para magkakilanlan ni Clara. Pero huwag mong gawing dahilan ng nararamdaman mo para makalimutan ng ibang bagay. Hindi mo kailangang magmadali. Inay, nahihirapan ako. Hindi ko po alam kung anong dapat kong gawin. Ang hirap pong pigilan ng nararamdaman ko. Hindi mo kailangang mag-isa, Balong.
Lagi akong naririto. Kung maghintay ka man, ang importante, sinubukan mo. Tahimik kami na nagtinginan ni inay. Tumango ako at isang magaang na ngiti ang sumungaw sa aking labi. Salamat po, inay. Salamat po sa lahat ng suporta. Hindi ko po kayang gawing itong lahat ng mag-isa lang. Hindi ka kailanman mag-isa, anak. Hindi kita pababayaan. Pero sa kabila ng mga paalala at pangaral ni inay, ay hindi pa rin nawala sa isip ko si Clara. Hanggang sa isang araw, ay tadhana na ang tumulong sa akin. Nakita ko si Clara sa may pagtawid ng batis at maraming dalang halamang ugat. Nilapitan ko siya at agad na tinulungan. Clara, mag-iingat ka. Baka madulas ka. Oh, Balong, mabutit nariyan ka. Hindi ko na kaya. Medyo mabigat kasi. Kaagad ko namang hinawakan ang mga halamang ugat mula sa mga kamay ni Clara at tinulungan siyang tawirin ng batis. Hayaan mo, tutulungan kita. Hindi ko papayagang malagay ka sa alanganin. Salamat, Balong. Hindi ko pala kayang mag-isang buhatin to. Nandito na ako, Clara. Hindi kita hahayaang mahirapan. Alam ko. Salamat. Kung hindi mo ako nakita, baka nadulas pa ako. Hindi ko papayagang mangyari yon. Habang patuloy kaming tumatawid, ang aming mga mata ay nagkatinginan. Ang hangin ay dahan-dahang humaplos sa paligid. Ang senaryong ito ay napakagaan at tila may kakaibang koneksyon na namumuo sa aming dalawa. Simula noon ay madalas na kami magtagpo sa tabi ng batis. Ang lugar na yon ay naging misteryosong lugar para sa amin, kung saan pareho naming nakakalimutan ang lahat ng problema at nagsisimula ng mga masayang kwentuhan. Ang saya naman ng ganito, Clara. Pwede tayong magkwentuhan ng walang iniisip dito sa may tabi ng batis. Oo nga. Parang lahat ng mga tanong ko sa mundo nawawala dito. Minsan lang kasi ako makapagpahinga mula sa mga gawain. Clara, may nais lang sana akong tanungin tungkol sa pagiging antingera mo. Paano at kailan ba nagsimula yan? Parang ang dami mong alam tungkol sa mga ganito. Oo, mula pa noong bata ko, naririnig ko na mga kwento ng lola ko. Siya ang nagpasimula sa akin. Ang pagiging antingera ay isang tradisyon sa pamilya namin. Pero hindi ko kaagad naintindihan. Nung lumaki ako, sinubukan kong matutunan ng mga ritual, mga dasal, pati na ang mga gabay na isinusuong ng mga nagdaang henerasyon. Hindi pala madali. Ganoon ba? Paano mo natutuhan ang lahat ng iyon? At yung gabay na sinasabi ni Kaigme, ano ba yun? Yung gabay. Hindi lang basta-basta yon. Ang gabay ay isang uri ng espiritu o lakas na gumagabay sa isang antingera. Dapat malinaw ang ating koneksyon sa mundo ng espiritu nang matutunan mo mga paraan kung paano gamitin ang mga likas na kakayahan. Isa rin itong proteksyon sa mga panganib tulad ng anting-anting na sinusuportahan ka at tinutulungan ka kapag nahihirapan ka o kung may panganib sa paligid. Sa mga unang taon ko, nakaranas ako ng maraming pagsubok at sakit pero ang gabay ko ang tanging tumutulong sa akin. Ibig mong sabihin, parang may espiritu kang kasama? Parang may mga tagapagtanggol ka sa likod ng iyong mga pagsubok? Oo, isa itong bahagi ng kultura at pamana, pero hindi laging madali. Ang gabay ko, nararamdaman ko, at minsan may mga pagkakataong nagsasalita siya sa isip ko at nagiging malinaw sa pakiramdam ko. Ang gabay ko ay isang malaking bahagi ng pagiging antingera. Dahan-dahang lumingon si Clara kay Balong at may seryosong ekspresyon sa muka. Kaya nga, Balong, ang mga gabay ay hindi basta-basta. At para magtagumpay, kailangan mo ng buong puso at pag-unawa. Hindi lang basta mahika, kung hindi pagkakakilanlan at pananampalataya. Grabe, hindi ko akalain na ganito pala ang mundo mo. Totoo pala talaga yung mundong hindi nakikita.
Oo, Balong. May mga bagay na hindi natin nakikita agad, pero nariyan sila, umaalalay at gumagabay sa atin. Habang patuloy ang aming pag-uusap, ay bigla na lamang dumilim ang paligid. Nagtataka kami dahil batid naming hapon pa lamang at wala pang pagkagat ng dilim. Ha? Anong nangyari? Bakit biglang dumilim? Hindi ko rin alam. At sa aming pagtataka, ay isang mabigat na presensya ang dumating mula sa dilim. Isang anino ang lumitaw mula sa madilim na paligid at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit at puot. Ano, Clara? Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba naisip na darating ang araw na magbabalik ako? Ikaw? Padre Silvestre? Ikaw? Ba't nandito ka? Si Padre Silvestre ay unti-unting lumapit at ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang magbago. Mas malamig at may kakaibang enerhiya. Nandito ako, hindi para sa iyo, Balong, kundi para kay Clara. Isa kang anghel na pinili ko. Ngunit bakit? Bakit hanggang ngayon ay tinatangkilik mo ang iyong gabay? Tumatanggi ka sa akin. Hindi ko kayo kailangan, Padre Silvestre. Hindi ko kayo susundin. Ang gabay ko, ang anghel ko ang mas matibay kesa sa inyong mga puwersa. Anong ibig mong sabihin, Padre Silvestre? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Hindi mo ba naiintindihan, Balong? Ang gabay na tinutukoy mo ay may kapangyarihan. Ang anghel ni Clara ay mayroong kakayahang magsanhi ng malaking pagbabago sa mundo. Ngunit hindi ko siya papayagang maging malaya. Siya ay sa akin at kukunin ko siya. Hindi mo ako magiging alaga, Padre. Hindi ako magsisilbi sa'yo. Ang gabay ko ang aking kalayaan. Ang presensya ni Padre Silvestre ay patuloy na nagiging mas malakas at parang ang paligid ay nalunod sa dilim. Pero sa kabila ng lahat ng takot ay nararamdaman ko na kailangan kong ipagtanggol si Clara. Kung kukunin mo siya ay kukunin mo rin ako. Hindi ko pababayaan si Clara. Hanggang si Padre Silvestre ay nagbigay ng isang nakakatakot na tawa at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasamaan. Ikaw, Balong, wala ka sa kalakasan ng gabay na taglay ni Clara. Pero wag mong ipagpapalagay na matatakot ako sa mga ganitong paligsahan. Hindi ikaw ang magiging sagabal ko. Akala mo ba, hindi ko alam kung paano kita matutunton, Clara? Ginamit ko lang si Balong upang matunton ka. Wala siyang kaalam-alam. Anong ibig mong sabihin ginamit mo ko? Bakit? Huwag mong gawing kasangkapan ng katawan ni Balong. Walang kasalanan ng batang yon. Hindi mo siya kayang kontrolin. Inosente? Hindi mo ba nakikita, Clara? Si Balong ang susi upang matunton kita. At ngayon na nandito na ako, wala nang makakapigil sa akin. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na ito. At ang iyong gabay na anghel, hindi sapat ang lakas nito upang itaboy ako. Ikaw na ang aking kukunin. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng kasamaan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi mo ako makukuha. Clara, anong gagawin natin? Paano kita matutulungan? Hindi nyo na kailangan magtulungan pa, Balong. Wala ka ng silbi ngayon. Ang gabay mo, Clara, ay hindi sapat. Hindi kita hahayaang manalo sa akin. Ang hangin ay lumakas ng matindi na parang may lalabas na puwersa mula kay Padre Silvestre. Pumunta siya kay Clara na nakataas ang kamay upang kunin siya. Hindi mo ako makukuha. Ang gabay kong puprotekta sa akin at hindi ka mananaig. Ang enerhiya mula kay Padre Silvestre
ay tila nagsusumiko sa hangin. Ngunit ang mga mata ni Clara ay naglalabas ng liwanag at tapang. Mula sa gitna ng liwanag ay biglang lumitaw ang isang nilalang na hindi ko mailarawan sa salita. Anghel na may gintong balikat, mahabang pakpak na parang usok ng araw, at ang mga mata na tila tumatagos sa kaluluwa. Hindi mo ko madadaig, Padre Silvestre. Habang kasama ko si Mikael, hindi mo ko makukuha. Hindi mo makukuha ang aking kaluluwa. Mikael, isa lang siyang patpat na anino kumpara sa sigwa ng impyerno. Clara, walang makakaligtas sa akin. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa likod ni Clara at tumindig ang isang matayog na anyo. Si Mikael, ang kanyang gabay. Hindi ka dapat narito, Silvestre. Bumalik ka sa kulungan ng kadiliman. Ikaw ang naging hadlang kung hindi dahil sa'yo. At nagsimula na ang banggaan ng dalawang puwersa. Liwanag laban sa dilim. Ang mga pakpak ni Mikael ay dumadagundong sa hangin, habang ang anyo ni Padre Silvestre ay lumalabot bumabalik sa itsura ng isang itim na usok. Hindi ako makakilos. Nakapako ako sa kinatatayuan ko. Si Clara, siya ang nasa gitna ng laban. Minsan ay tumitilapon siya at minsan ay natatamaan. Ang katawan niya ay sugatan. Ang lakas niya ay unti-unting nauubos. Hindi ako susuko. Para sa liwanag, para sa akin, at para kay Balong. Si Mikael ay tinamaan ng itim na kidlat mula sa langit na pinatawag ni Padre Silvestre. Siya'y napaluhod. Si Clara naman ay tumilapon sa gilid ng batis at tumampas ang katawan sa puno. Wala na kayong laban, Clara. Handa ka na bang isuko ang iyong gabay? Handa ka na bang sumama sa akin? Nung mga oras na yun ay gusto kong lumapit. Gusto kong tumakbo kahit pamapatay ako. Ayokong mapahamak si Clara. Pero ang katawan ko ay tila baga nilalambugan ng pangamba. Parang may bigat ng 100 mundo sa dibdib ko. Mikael! Ngayon na! Si Mikael ay biglang tumindig. Ang liwanag sa katawan niya ay tila pinatindi ng panalangin ni Clara. At sa isang iglap ay isang dambuhalang pagsabog ng liwanag ang naganap. At doon ko unang beses nasaksihan ang totoong anyo ng liwanag. Ang hindi kayang apakan ng kahit anong kadiliman. Ngunit kapalit noon ay halos mawalan na ng malay si Clara. Sa isang iglap matapos ang dambuhalang liwanag na lumamon sa buong paligid, ay tuluyan na naglaho si Padre Silvestre. Kasabay ng pagbalik ng liwanag ng hapon ay ang pagbagsak ni Clara sa lupa. Clara! Agad akong tumakbo papalapit na halos madapa sa pagmamadali. Wala na akong pakialam kahit sugatan siya. Kahit sugatan din ako, basta't maabot ko si Clara. Lumuhod ako sa tabi niya at agad siyang binuhat. Inilagay sa aking mga bisig. Napapikit siya, maputla at wala kahit anong galaw. Clara! Clara, gising! Nandito na ako! Clara, naririnig mo ba ako? Ngunit walang sagot. Huwag naman ngayon. Hindi pwede, Clara. Gumising ka, pakiusap. Clara! Niyakap ko siya ng mahigpit. Parang gusto kong ipasa ang init ng katawan ko sa kanya. Nanginginig na ang mga kamay ko. Sa dami ng tanong sa utak ko, ay isa lang ang malinaw. Ayokong mawala siya. Ayokong dito magtapos ang lahat. Muli naman akong tumingala sa langit, na parang umaasang maririnig ng mga makalangit na nilalang ang aking tinig. Mikael, kung naririnig mo ako, kung may natitira ka pang lakas, tulungan mo si Clara. Siya ang dahilan kung bakit ako nabuhay.
Siya ang dahilan kung bakit ako nagbago. Clara, huwag mong gawin to sa akin. Huwag kang bibitaw. Pakiusap. Alam mo ba, ikaw ang naging liwanag ko ng panahon na puno ng dilim ang mundo ko. Sa'yo ko lang nakita ang tapang, ang ganda ng puso. Pumikit ako sandali at binigyan ng lakas ang sarili para sabihin ang matagal ko ng kinikimkim. Clara, mahal kita at ayokong mawala ka. Ayokong dito magtapos ang kwento natin. Kung kailangang ibigay ko ang lahat, kahit buhay ko, basta lang bumalik ka sa akin, gagawin ko. Pumatak ang luha ko sa pisngi niya. Mahigpit ang yakap ko sa kanya at waring sinasaluko ang lahat ng sakit. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng ilog at ang hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Saglit pa ay mahinang liwanag na lumitaw mula sa dibdib ni Clara at unti-unti siyang kumilos. Clara! Clara! Napamulagat si Clara. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Nang makita ko yon, ay parang biglang bumalik ang kulay ng mundo. Isang himala. Clara, gising ka na. Akala ko. Agad ko siyang niyakap na mahigpit, puno ng tuwa at pag-ibig. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Senyales na siya'y buhay at siya'y ligtas. Balong, narinig ko yung sinabi mo. Totoo ba yun? Yun kasing parang baka kasi hindi ka na magising. Kaya nasabi ko lang. Di ko rin alam kung... Eh di hindi totoo? Totoo lahat. Lahat ng sinabi ko, galing sa puso ko. Hindi ko lang alam kung papaano ko sasabihin ulit sa harap mo. Pero Clara, kanina pa umiikot sa isip ko kung papaano ko sasabihin to. Pero ngayon, hindi ko napipigilan ang sarili ko. Mahal kita. Hindi lang dahil maganda ka o mabait, kundi dahil sa kung sino ka. Sa tapang mo, sa kabutihan ng puso mo, at sa kung paano mo binago ang mundo ko. Balong, akala ko ako lang. Matagal na rin kitang gusto. Baka nga simula pa nung una tayong nagkakilala sa kubo ni Lolo. Tahimik lang kasi ako. Natatakot akong baka hindi mo ako magustuhan. Parang tumigil ang oras. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Wala na akong masabi. Puso ko na lang ang nagsisisigaw ng tuwa. Totoo ba yan? Hindi mo lang sinasabi yan para pasayahin ako, ha? Ngayon pa ba ako magsisinungaling, Balong? Oo, totoo. Mahal din kita. Sabay kaming natawa ni Clara. May kaunting kilig at may kaunting luha. At sa gitna ng batis na ito, kung saan kami unang nagkakilala ng mas malalim, ay dito rin pala magsisimula ang bago naming kabanata. Saglit pa, ay biglang napatingin sa paligid si Clara na seryoso ang mukha. Si Padre Silvestre, nasaan na siya? Tinalo mo siya, Clara. Nakita ko yung buong laban. Kung paano mo siya pinigilan. Kung paano ka pinortektahan ni Mikael. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang naglaho. Para bang winasak ng liwanag. Tumahimik si Clara. Tila ba may iniisip na malalim. Maya-maya'y napatingin siya sa akin at ako naman ang nagtanong. Clara, sino ba talaga si Mikael? At ano talaga ang koneksyon nyo? Huminga siya ng malalim at saka nagsimulang magpaliwanag. Si Mikael ay hindi lang basta gabay. Isa siyang tagapagbantay. Isang nilalang mula sa liwanag na isinugo para sa akin. Simula pa nung maliit ako, palagi ko siyang naririnig sa panaginip at sa mga dasal ko. Akala ko noon imahinasyon ko lang, pero habang lumalaki ako, nagsasanay bilang antingera, doon ko napatunayan na totoo pala siya. At palagi siyang nasa tabi mo? Hindi siya laging nagpapakita, pero kapag kailangan ko siya at kapag nasa panganib ako, naroon siya. May tungkulin kasi akong pinapasan, Balong, hindi lang basta magpagaling o manggamot.
Isa ako sa mga huling tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim tulad ni Padre Silvestre. Napakapit naman ako sa bato sa tinura ni Clara. Hindi ko inakala na ganong kabigat ang kanyang dinadala. Kaya pala, kahit masayahin ka, parang may lungkot sa mata mo minsan. Dahil hindi ko alam kung kailan ako muling tatawagin para lumaban. Pero ngayon mas magaan na ang pakiramdam ko kasi hindi na ako mag-isa. Ngumiti siya sa akin at sa kabila ng lahat ng dilim, ng panganib at ng lihim ay naroon pa rin siya. At ako, handa akong tumabi sa kanya saan man siya dalhin ng kanyang tungkulin. Nabuo ang isang espesyal na ugnayan sa pagitan namin ni Clara. Hindi na ako makatulog sa gabi sa sobrang saya. Yung simpleng paghawak niya sa kamay ko, yung mga tawa namin habang nagkukwentuhan sa batis, at ang paraan ng pagtitig niya na parang nauunawaan niya ako kahit hindi ako magsalita. Pero alam kong hindi pwedeng puro sekreto. Ayokong itago ko kay inay, hindi dahil takot akong mahuli, kundi dahil gusto kong ipagmalaki si Clara. Gusto kong malaman ni inay na totoo ang nararamdaman ko at seryoso ako. Seryoso ba talaga yung pag-ibig mo, Balong? Hindi basta-basta ang mundong ginagalawan ng babaeng yan. At ikaw, baka madamay ka lang. Baka masaktan ka pa. Inay, alam ko naman pong delikado. Pero mahal ko po si Clara. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay alam ko na kung saan ako nararapat. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero sa ilalim ng takot na yon, ay nakita ko rin ang pangunawa. At sa wakas, ay tumango si inay. Kung yan ang pasya mo, anak, susuportahan kita. Basta ipangako mo sa akin na mag-iingat ka, ha? At huwag mong kalilimutan na lagi akong naririto. At doon ko lalong naintindihan na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta pakiramdam ng dalawang puso, kundi isang laban na dapat ipaglalaban kasama ang pamilya at hindi laban sa kanila. Hindi sapat na alam lang ni inay. Alam kong kailangan ko ring sabihin kay Kaigme. Hindi lang dahil sa respeto, kundi dahil siya ang tumayong ama at tagapagturo kay Clara. At bilang lalaking seryoso sa nararamdaman ko, ay gusto kong ipakita sa kanya na wala akong itinatago. Kaya isang hapon, ay magkasama kaming nagpunta ni Clara sa kubo nila Kaigme. Tahimik lang kami sa una. Si Clara naman ay nakayuko at halatang kabado. Ako naman ay pinipilit kong huwag ipakita ang nerbiyos. Pero sa totoo lang, ay para akong sasabog nun. Pagkaupo namin sa harap ni Kaigme, ay siya na ang naunang nagsalita. Abay, mukhang may mahalagang sasabihin kayo ah. Sabihin nyo na. Nagtinginan muna kami ni Clara, tapos ako na ang nagsimulang magsalita. Kaigme, gusto ko lang pong maging tapat sa inyo. Ako po'y may nararamdaman na para kay Clara. Mahal ko po siya. At kung papayagan niyo po, gusto ko pong ligawan siya ng paraang marangal. Tahimik si Kaigme. Para bang binabasa niya ang buong pagkatao ko gamit ang titig lang. Saka siya tumingin kay Clara na tumango naman at marahang ngumiti. Totoo po, Lolo. Mahal ko rin si Balong. Matagal bago nagsalita si Kaigme. Pero hindi galit ang tono niya. Hindi rin siya tutol. Pero ang binitawan niyang tanong ay dumiretso sa puso ko. Balong, iyo. Hindi ako tutol sa nararamdaman ninyo. Pero isang tanong lang ang gusto kong sagutin mo. Anak, handa ka ba sa tungkulin ng apo ko? At tanggap mo ba ang buong pagkatao niya? Hindi lang ang kagandahan niya, kundi pati ang dilim, panganib at bigat ng kanyang mundo. Natigilan ako, pero hindi na ako nagdalawang isip. Tumitig ako sa kanya ng buong tapang. Opo, Kaigme, handa po ako at buong puso ko pong tinatanggap si Clara, kung sino man siya at kung ano pa ang kailangan kong matutunan para maging karapat-dapat sa kanya. Abay, kung ganyan ang puso mo, baka ikaw nga ang gabay na hindi mo alam
Napatingin ako kay Clara. Ngumiti siya sa akin. Yung ngiti na parang kayang pagaanin ang kahit anong bigat. At sa sandaling iyon ay alam kong tama ang desisyon ko. Sa puso, sa isipan at sa kaluluwa, pipiliin ko si Clara araw-araw. Naramdaman ko na tila ang lahat ay naging makulay sa pagitan namin ni Clara. Lahat ng problema at lahat ng pagsubok ay parang nadaig namin. Ang bawat araw ay puno ng saya at ang mga gabing magkasama kami ay puno ng pangako at pag-asa. Pero tila hindi pa kami handa sa susunod na pagsubok na ipapadala sa amin ng tadhana. Isang araw ay bigla akong tinamaan ng matinding sakit. Hindi ko maipaliwanag. Hindi siya katulad ng mga karamdaman na nararamdaman ko noon. Yung sakit ay hindi lang katawan ko ang tinatamaan, kundi pati ang aking isipan at diwa. Parang may humahatak sa aking utak at unti-unting binabago ang mga iniisip ko. Dumating ang isang hapon. Nakala ko'y normal na day off lang kami ni Clara. Ngunit nang makaharap ko siya, ay parang may nangyaring hindi ko kayang kontrolin. Ang mga mata ko ay hindi na siya ang nakikita. Ang bawat galaw niya ay nagiging parang galit na kaaway. Hindi ko na siya nakikita bilang Clara, ang babaeng mahal ko. Nakikita ko siya bilang isang estranghero, isang kaaway. Balong, anong nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan. Hindi ko kayang makita ka ng ganyan. Bakit, Clara? Bakit malakas ang pakiramdam ko na parang lahat ng galit ko ay ikaw? Tinutok ko sa kanya ang mga mata ko na puno ng kasalanan, pero hindi ko kayang pigilan ang galit na nararamdaman ko. Balong, hindi na kita kilala. Bakit ka nagsasalita ng ganito? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na kayang itago pa. Ang katawan ko ay punong-puno ng puot. Sakit na parang sumasabog ang aking utak. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. At sa bawat salita na lumalabas mula sa aking bibig, ay unti-unti ko ring nararamdaman na may iba pang kapangyarihan ang pumapaloob sa akin. Huwag mong pilitin, Clara. Wala ka nang magagawa. Pagkatapos ay naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na pumapasok sa aking katawan. Isang enerhiya na parang sinusubukang wasakin ang aking pagkatao. Ang galit ko na parang pinapalakas ng isang elemento. Sa isang iglap, tila ang katawan ko ay naging isang host para sa isang masamang nilalang. Balong! Balong! Labanan mong nararamdaman mong to! Clara, patawarin mo ko. Hindi ko na kaya. Tinutok ko ang aking kamay patungo sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay isang lihim na bahagi ng aking sarili. Hindi ko kayang saktan siya. Hindi ko kayang makita siya nasasaktan dahil sa akin. Balong! Huwag mong gawin to! Labanan mo! Alam kong naririnig mo ako! Narinig ko man ang tinig ni Clara, pero ang katawan ko ay unti-unting nawawala sa aking kontrol. Ang masamang nilalang na pumasok sa akin ay kumokontrol sa aking mga galaw. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Clara, malaya na ako mula sa pagkakapa ko. Lumabang ka na lang. Papatayin kita. Hindi ako si Balong, kundi si Asmodea. Hindi ko maintindihan at maipaliwanag kung paano ko nasambit ang mga salitang yon. Pero bago pa ako tuluyang sumugod, ay naramdaman ko ang isang puwersa na gumigising sa akin. Isang liwanag na sumiklab mula sa kabila ng aking paningin. Ang gabay na anghel ni Clara. Mahal na anak ng Diyos, labanan mo ang masamang puwersang ito. Labanan mo si Asmodea. Makikita mong siya ay walang lakas laban sa liwanag ng katotohanan. Hindi mo ako kayang itaboy, Mikael. Lulukubin ko ang katawan ng batang ito. Ang galit niya ay aking puwersa. Rinig ko ang sigaw ni Asmodea na nanggagaling din mismo sa aking katauhan.
Habang ang aking katawan ay patuloy na nagbabago, ang mga mata ko'y nagiging pula at ang galit ay patuloy na umaalab sa aking katawan. Huwag kang mag-alala, Balong. Ako ang magpapalaya sa iyo. Sa mga sandaling iyon, ay tila ang galit at puot na nararamdaman ko ay napapaamo ng liwanag ni Mikael. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang laban at ang aking katawan ay nagsimulang magbalik sa normal. Naramdaman ko ang sarili ko na unti-unting nawawala mula kay Asmodea. Pagbulat ko ng aking mga mata ay agad kong nakita si Clara, matapang at matatag habang nakikipaglabang kay Asmodea. Hindi ka na makapaghahasik ng takot sa akin, Asmodeo! Hindi mo na ako matitinag! Akala mo ba ay kaya mo akong talunin, Clara? Ako ang nagbigay ng takot sa katawan ng batang ito. Ikaw, isang simpleng dalaga. Ano ang magagawa mo laban sa akin? Ang anghel ni Clara, si Mikael, ay lumipad sa hangin at lumabas mula sa likuran ni Clara. Ang kanyang mga pakpak ay kumikislap ng liwanag na puno ng pag-asa at kabutihan. Sa isang mabilis na galaw ay inilabas niya ang kanyang espada at ang lahat ng dilim na pumapalibot kay Asmodea ay naglaho. Huwag mong gawing biro ang kapangyarihan ng liwanag at kabutihan, Asmodea. Hindi mo kami matatalo. Ang dilim ay nagsimulang magbadya sa paligid. Sa gitna ng kalikasan, si Clara at Asmodea ay nagharap at ang hangin ay tila tumigil sa takot. Si Mikael ay lumutang sa itaas at ang kanyang pakpak ay kumislap sa liwanag, habang hawak ni Clara ang espada at nakahanda ng sumugod. Hanggang dito ka na lang, Asmodeo. Hindi mo na ako kayang takutin. Isang bata lumalaban sa akin. Akala mo ba kaya mo akong talunin, Clara? Ako ang kabagisan ng kadiliman. Ako ang kaharian ng takot. Ang liwanag ni Mikael ang magbibigay sa akin ng lakas. Hindi ko na kailangan pang matakot sa iyo, Asmodeo. Liwanag? Ang liwanag ay mahina. Walang lakas ang iyong gabay laban sa akin. Pati ang katawan mo ay magiging instrumento ko. Bigla namang bumangon si Asmodea mula sa dilim at naglabas ng matinding enerhiya. Ang mga anino ay lumusob kay Clara at sinubukan siyang sugurin ng walang awa. Sumugod si Clara at mabilis na iniiwasan ng mga anino. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak at binabaliwala ang mga atake ni Asmodea. Hindi mo ako matatalo. Hindi ko ipagpapalit ang laban na to. Magpapaubaya ako sa iyo. Sawa na akong magtago sa dilim. Huwag mong gawing biro ang aking kapangyarihan. Inilabas ni Asmodea ang mga matatalim na anino na nagsimulang sumugod patungo kay Clara. Ang liwanag ang magtatagumpay. Hindi ako titigil hanggat hindi ka natatalo. Ang espada ni Clara ay nanginginig at nagpasabog ng enerhiya na pumutok sa hangin. Tinatamaan si Asmodea. Hindi mo pa rin ako matatalo, Clara. Makikita mo kung gaano ako kalakas. Isusumpa ako sa iyo. Pupuksain kita. Clara, huwag mo ngayaang matakot ka. Ang iyong liwanag ay mas malakas kaysa sa kadiliman. Salamat, Miguel. Ang gabay mo ang nagdala sa akin sa tagumpay. Ang espada ni Clara ay kumislap ng matinding liwanag. Si Asmodea naman na tinamaan ng huling pag-atake ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Hindi ako matatalo. Ako ang kadiliman. Ang kadiliman ay matatalo din. Ang iyong kapangyarihan ay wala laban sa kabutihan. Ang liwanag na nagmula sa espada ni Clara ay naging napakaliwanag at isang huling pagsabog ng enerhiya ang tumama kay Asmodea. Hindi. Ang katawan ni Asmodea ay nagsimula ng maglaho sa dilim at ang kanyang huling sigaw
ay nagtaglay ng sakit at galit. Ang huling pagsabog ay nagbigay daan sa pagwawakas ng labanan. Si Clara ay tumayo na may dugo at pawis ang kanyang katawan. Ngunit buo ang kanyang tapang. Nagawa mo, Clara. Ang iyong liwanag at tapang ang nagdala ng tagumpay. Hindi ko magagawa ito na mag-isa, Mikael. Salamat. Si Clara ay agad na naglakad patungo sa kinaroroonan ko na ang mga mata ay puno ng pag-asa at tapang. Clara, patawarin mo ko. Salamat at hindi mo ko sinukuan at pinabayaan. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita, Balong. At hanggang sa huli, ipaglalaban at ipagtatanggol kita. Nagibayo ang pagkakaintindihan at pagmamahalan namin sa isa't isa habang ang mundo ay muling nagliwanag at nagtapos ang matinding labanan. Lumipas ang mga taon, ang mga pagsubok na nagdaan ay naging bahagi ng aming kwento. At ang bawat laban, ang bawat sakripisyo ay nagpatibay sa aming pagmamahalan. Si Clara na ngayon ay ang aking kabiyak ay naging sandigan ko hindi lamang sa mundong ito, kundi pati na rin sa kabilang mundo. Natutunan ko rin na ang buhay ay hindi palaging magiging madali. Hindi lahat ng laban ay winawagi sa pisikal na paraan, kundi sa pamamagitan ng pangunawa at pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Hanggang sa huli, si Clara at ang aming pamilya ay magsisilbing gabay sa akin. Ang buhay namin ay patuloy na maglalakbay, ngunit magkasama kami, matatag at puno ng pagmamahal. Naway nagustuhan niyo po ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Balong.